Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto. At napakainit na naman nitong ating tatalakayin, mga kaibigan. Attorney Padelo. Nako po, sinisingil na si Arnie Tevez sa kanyang talent pay. At ang kaso para dito kay Arnie Tevez sa isang muro-muro lang na ginawa ng gobyerno. Ilaman no ng video na yan, mga kaibigan, ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang vlog na ito at nasa ganun po lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Nung dito humingi ng advice, paano ko masisingil yan? Hindi private ang siga. Pwede ka mag-billing. O mag-send ka ng billing. Yung lahat ng yan, hindi mangyayari. Kung mapipigilan sana yung bibig nang nariyan sa DOJ na huwag na ho kayong magbigay ng mga premature, hasty, public announcements on the guilt of the respondents. Kasi talaga magkakaproblema kayo dyan. O, tingnan mo yan. Na-arresto, nag-confess. Bumaliktad. O, paano ka na ngayon? But kung ang paniniwala mo, bulat sa pool, walang magagawa ka dyan dahil moro-moro lang yan. Yun nga ang sinasabi ko po from the very start. Dapat kasi yung DOJ, hindi sila nagsalita kaugnay sa di umanong kasalanan o mastermind itong si Tevez. Kasi, yun ngang trabaho ng preliminary investigation para i-determina, para tingnan kung merong probable cause. Ngayon, paano pa magkakaroon ng patas na labanan sa PI? Yung boss mo nagsalita na yan ang guilty, yan ang mastermind. Biro mo, preliminary investigation, just finding a probable cause. Whether or not this person may have committed the crime. Baka nagawa niya. Yun lang ang hinahanap doon tapos sasabihin mo siya na, di moro-moro labas yan. Nagbigay ka na ng hatol So, hindi mo nga mapapatin yan. And I can understand why. Pero ang lesson po dyan, ganito, gaya ng column sinasabi ko, yung lahat ng yan, hindi mangyayari kung mapipigilan sana yung bibig nang nariyan sa DOJ na huwag na ho kayong magbigay ng mga premature, hasty, public announcements on the guilt of the respondents. Kasi talaga magkakaproblema kayo dyan. O, tingnan mo yan. Kasi nga, na-arresto, nag-confess. Bumaliktad. O, paano ka na ngayon? Nagmukha ka ng TANGA dyan. Pagkatapos, mali-mali pang sasabihin nyo. Papile kayo ng murder case on the basis of the recanted. Can you imagine that? Kaya nag-PPI tuloy yung dati kong kliyenteng hanggang ngayon, PRRD. Sabihin mo, paano ka magpapile? Pinasinungalingan na nga yung sinabi nila. Tapos yung pa sasabihin mo, on the basis of this, we're filing a murder complaint, they confess. Pagkatapos, dinagdagan pa nila, we will file perjury at the same time. Naloko na. Hindi mo na malaman. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ano ba talagang gusto mo? Yan, kaya nagkaletse-letse tuloy. Ayun. Nung dito humingi ng advice, paano ko masisingil yan? Hindi private ang siga. Pwede ka mag-billing. O mag-send ka ng billing. Hindi mo kaya. Papasingilin natin siya dito sa studio, Okay, alright. Nandito na naman tayo, mga kaibigan. Shout out. At kumusta? Live na live po tayo, mga kaibigan. Nandito na naman tayo. Maraming salamat, Isiminay. Ipaintulot po muli ang paggamit po ng inyong counting video clips. At pasyalan po natin yan, suportahan din, Isiminay. Eto! Nako po! Nahuli! Tikluka Timbog! Nako! Namimiyasa ka? Ikaw pala ay
Kaya ganyan na lang ang pagtanggol. Dito po sa leader ng terorista ay ikaw pala ay mayroong balak na talagang singilin sa talent fee. Pinapahagat nito ay talagang matalino matalino na ikangay abogado na nasobrahan ng talino pagkatapos pakagatin magbigay ng payo ay sisingilin. Nako po timbog! Naginip ng gising. Alam niyo po mga kaibigan, ay napakarami na sinabi sa video na yan laban sa ating pamahalaan, DOJ. At siyempre tatalakayin din po natin itong naniningil ng talent pay. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ay dumako muna tayo dito sa larawan. Masaya, katawa-tawa itong ating pagtatalakay mga kaibigan. At una, paunti lang, salamat po sa pagbibigay ng public opinion diyan sa comment section. Napakalaki po na suporta niyan dito sa ating pinaglalaban mga kaibigan. Maraming salamat. Heto! Makikita po natin sa larawan muli ang dalawang lalaki na isang kalbo at itong may salamin si Atty. Panelo. Ito talaga pala mag-amo Iban sikat. O, kita mo? Laging napipicture. Talo tayo, no? Talagang magkasama na naman ang mag-amo dito sa larawan na ito. Ano kayang ginagawa nitong dalawang ito? Ay, pasensya na po sa isang araw o bukas, Tapasyo naman tayo, Atty. Tapasyo. Pinadaanan lang po natin para naman mabisto ang kanilang ginagawang kalokohan dito. Ika nga po, kunwari nagpapanggap na magaling na abogado, subalit pag hindi natin susuriin ang kanilang mga sinasabi, ay sa isang iglap ay mapapaniniwala tayo nito. Mapapaniwala. Pero hindi na tayo kayang paniwalain dahil nagkakaroon po tayo ng pagsusuri sa kanilang ika nga sinasabi na ito isang basura din ng mga sinasabi nito di ba? Okay mga kaibigan, pinadaan na lang po natin yan larawan na yan para naman ma-recognize po natin na magkasamang muli itong abogado na nasobrahan ng talino, member na to na si Atty. Panelo at itong leader ng terorista na si Tevez. Okay, alright, palakpakan. Masaya na naman dito. Dumako muna tayo dito mga kaibigan. Pasensya na minsan tayo ay binibilisan ko para tayo hindi kulangin po dito sa oras. Eto, ano ang sinabi niya dyan? Mga kaibigan, maliwanag. Malaki ang problema niya Malaki ang problema nitong si Atty. Panelo. Namumblema dito sa recantation na sinasabi dito sa Digamo case. Namumblema siya dahil itong DOJ ang pinatutungkulan dito ay DOJ na ika nga po yan daming sinasabi daw sa social media na gusto niyang pigilan na hinahatulan agad itong ika nga leader ng terorista na kanyang best friend. Talagang best friend Sana all my best friend. Kakaiba ang best friend mo. Ang daming armas. Terorista di ba? Ang daming armas High power. Diyos mayo mahabagin. Ang gusto ko pong ipunto dito mga kaibigan, pangita naman po diyan sa ruling na video na yan. Talagang nililigaw niya, nililihis ang taong bayan kapag napanood sila. Siyempre, abogado nga, dapat kang paniwalaan. Yun ang nasa isip niya. Diba? Dapat suriin po natin, mga kaibigan. Dito sa sinasabi niya, na namumroblema siya Ang dahilan po ng DOJ daw, ay kaya nagkakaganito ang kaso, ay daming pinapakalat at nagbibigay ng press release ng anong tawag dito, mga interview ng DOJ na hinahatulan agad
at tinuturong utak sa pagpaslang di umano itong kanyang ika nga po'y best friend na si Mr. Clean na leader ng terorista. Ang pinakabuod po nito na gusto niyang ipunto ay wag dapat ika nga ay magkaroon ng ganyang interview, mga kaibigan. Aba, gusto mong diktador ka? Gusto mo kaming saklawan? Mga kaibigan, maliwanag po. Gusto niyang paniwalaan siya at saklawan. Wala nga ika nga news blackout, mga kaibigan. Aba, matindi to. Gusto niya magkaroon ng news blackout. Alam niyo ho, diyan po, pasensya na kung mabanggit ko. Itong North Korea. Ganyan po ang nangyayari. Hindi magandang patakarang magiging komunista kapag pinigilan mo na ika nga'y magkaroon ng news. Dahil meron po tayong tinatawag na ika nga'y freedom of express, mga kaibigan. May kalayaan po tayong ipahayag kung ano man ang dapat ipahayag. Ba't mayroon pong hangganan, mga kaibigan? Nabanggit ko po yung data po at ano po ba ang masama? Bakit pinapatigil o nito na abogado na sobrahan ng talino ni si Atty. Panelo na dapat daw ito DOJ hindi dapat nagbibigay ng pag-i-interview sa media. Mga kaibigan, dahil ang sinasa daw po ng DOJ pag ini-interview ay hinahatulan na guilty itong si Arnie Tevez. At bakit daw tinuturo ng utak dito sa Digamo case? Alam mo ho, matagal ka ng abogado. Bakit ngayon mo lang napapansin niyan? Ang tagal mo ng abogado sa bansang Pilipinas. Bakit ngayon ka lang pumuputak ng ganyan dito sa Digamo case? Dito muna tayo sa matagal na abogado. Bakit nasabi ko na matagal lang abogado ito? Bakit ngayon lang pumuputak? Ang daming keso na nangyari sa ating bansang Pilipinas ay ganito po ang nangyayari na magbibigay ko po ng update kung ano na ang nangyayari sa kaso. Karapatan po ng DOJ yan. Noon pa man at hanggang ngayon nangyayari yan. Bakit ngayon ka lang puputak? Bakit ngayon ka lang puputak? Ano ang layunin mo? Ano ang layunin mo? Hindi ka dapat talaga manungkulan sa gobyerno. Bantayan po natin ito. Baka ito'y makalusot sa gobyerno ay kung ano lang ang gagawin sa gobyerno nito. Dahil ito, alam ko ho, nagbabalak na naman tumakbo ng senador. Ibasura po natin ito. Dahil ngayon pa lang po pangitan na. Balak, busalan tayo. Maliwanag po ang sinasabi niya. Na ang sinasabi daw po ng DOJ ay guilty at hinahatulan na at tinuturong utak. Okay, dumako tayo doon. Mayroon ka bang ebidensya na sinasabi netong ika nga'y DOJ pa nagpapa-interview na beyond reasonable guilty sa kaso itong si Arnie Tevez? Mayroon ka ba ebidensya? Ilabas mo. Sapagkat sinang pinupunto mo Pag sinabing guilty, ibig sabihin sinabi niya guilty. Walang nasasabi ho ang DOJ na ganyan. Hindi ko pinagtatanggol ang DOJ dahil kakampi ko. Pinagtatanggol ko po sila dahil alam ko na tama ang ginagawa niya. Nagpapa-interview po sila. Hindi po nila sinasabi na guilty beyond reasonable doubt ang pangalang Arnie Tevez. Inulit ko po ulit. Para maintindihan mo abogado ka, matagal ka na. Ba't iba ang sinasabi mo? Mali ang interpretasyon mo. Nililiko mo ang tao, ang kaisipan. Ika nga po'y mina-mind condition mo. Pangalawa, karapatan magsabi siya kung sino ang utak according ho sa mga ebidensya. Karapatan ng DOJ. Dahil sila ang sisingilin ng taong bayan.
para maging transparent ho ang panunungkulan dyan sa DOJ. Karapatan na ituro siya ang utak di umano sapagkat mayroon pong mga ebidensya na nagtuturo sa kanya na matibay na utak di umano sa pagpaslang diyan kay Governor Digamo. Oh. But never on sinabi ng DOJ na guilty beyond reasonable doubt. Dahil yan ang gusto mong ipunto. Nagbabase po ang kanilang salaysay sa pamamagitan po ng ebidensya. Karapatan ng DOJ na mayroon pong ebidensya, hindi lang isa, na nagtuturo ho diyan na siya ang utak sa pagpaslang kay Governor Digamo. Ano ang problema mo, Attorney Panelo? Bakit sasabihin mo na kailangang hindi? Karapatan ng DOJ yan para maging transparent, ihayag ang katotohanan na nababase sa ebidensya. Oh. Nako po, pag ganito ang manunungkulan sa ating bansang Pilipinas na naghahangad ng senador, wala pong mangyayari bagkus malulubog tayo sa kasinungalingan at inaapakan ang justice system sa pamamagitan po ng kanilang sariling pananaw. Mantakin mo, kailangan walang ganyan. Ganyan sa North Korea. Pinagbabawal ang ganyan dahil komunista. Gusto nito gawing komunista ang bansang Pilipinas kahit saan kayo magtanong. At ako ay namulat. At ako'y nagkaisip na maraming kaso na ikangay sinusubaybayan ko. Ay ganito po ang nangyayari. Pinapahayag sa taong bayan ang development doon ng kaso. Na ganito kung sino ang tinuturo nang ika nga po ay matitibay at maraming ebidensya na kalap ay doon po nagbabatay. Kaya nasasabi ho ng DOJ na tinuturong utak kung sino man ang utak. Kaya naituro ho ito ng DOJ siyang utak dahil mayroon po matibay na ebidensya, mga kaibigan. Anong pinuputak mo? Ang gusto mo sumunod kami taong bayan sa iyo. Ang gusto mo sa iyo ang simpatiya ng taong bayan. Ba't nagkakamali ka, Attorney Panelo, na nasobrahan ng talino? Kami ay tumitingin sa matibay na ebidensya. Kami ay tumitingin at nagsusuri kung ang sinasabi mo ay pawang katotohanan, datapuat. Ngayon, wala ang simpatiya namin sa iyo, kundi nasa DOJ. Bagkos, mayroon silang matibay na ebidensya. Anong pinaghahawakan mo? Dada ka ng dada na laban sa pamahalaan. Laban dito sa ikangay mamamayan na ikangapoy nagsisimpatiya dito sa Digamo case. Mga kaibigan, hindi tayo kayang ikangay paniwalain ito kung tayo ay magsusuri. Subalit kung susuri po nila natin ang mga sinasabi nito, maniniwala tayo, lumang tugtugin na. Kita mo na lang, dito na tayo magbase. Ngayon lang ito puputak. Ay noong pa man, kalakala na to Kailangang ihayag mo ang development ng kaso para maging transparent, pantay. Kung hindi mo ihayag kung ano ang development ng kaso, ang nangyayari sa kaso, baka magkaroon po diyan na ikangapoy bias. Baka magkaroon din ng tinatago mo, may tinatago ka. Matagal ka ng abogado, dapat alam mo yan. Kaya ngayon, pinapaalam ko sa iyo. Hindi po ako abogado, hindi ako nag-aalam-alaman. Kahit sino po magsuro nito sa sinasabi mo, ay related po at ganyan din ang magiging pananaw. Ganyan din ang magiging opinion na binibigay ko na ikangay public opinion. Okay mga kaibigan, baka tayo kulangin na naman sa oras. Ay binibilisan ko na yan ang sarap magbigay ng public opinion sapagkat nagbabatay po tayo dito sa ikangay mga sinasabi nito sa ruling ng video. That's why hindi po tayo nagpapakalat ng fake news, mga kaibigan. Dumako mo naman tayo dito sa utang, Hindi naman totally na sinabi niya. Kasi ayaw ko magparatang ng ng mga kasinungalingan. Hindi naman totally
na talagang may utang siya. May utang si Arnie Tevez. Na ika nga po tungkol dito sa kanyang serbisyo. Ba't siya po ay nagpapahiwatig dito sa video na ito? Ganyan po mga abogado talagang nagpapahiwatig yan. At pag kumagat ang iyong kliyente, katulad ng ginagawa nito, kunwari pagtatanggol nakikita sa social media, mga kaibigan, pag kumagat dito si Arnie Tevez, babayaran ka. Babayaran ka. Ngayon, sa unang bayad, mamimihasa ka hanggang ipagtanggol mo ng ipagtanggol dahil binabayaran ka Di ba? Nakuha nyo po mga kaibigan? Kaya kahit mali ang pananaw nito, sa turo po ng mga ikangay dito sa mga ebidensya, patuloy pa rin po ang pagtatanggol dito kay Arnie Tevez. Alam natin, nagkakabistuhan na. Bagamat po hindi ito po kumpirmado na talagang binabayaran ni Tevez, naniningil siya Siya po ang may sabi, di ba? Magbayad ka. Leader ng terorista, Arnie Tevez, magbayad ka dito sa talent fee ni Attorney Panelo sapagkat maliwanag po na sinisingil ka ng talent fee. Ganyan po ang mga abogado. Karapatan ng mga abogado na maningil ng talent fee. Katulad dito, magkano ang talent fee mo? Pabalato. Dito kay Arnie Tevez. Ikaw ang may hirap sa iyo sasabihin mo na naman na fake news ito. Maliwanag sa video na yan. Paulit-ulitin po natin. Ikangay, balikan natin na panoorin sa bandang huli. Naniningil siya ng talent fee. At ang problema niya, paano niya masisingil itong si Arnie Tevez? Maliwanag po. Ay, bahala ka. Pinasok mo paano mo masisingil nga malayo? Kasi nagtatanggol ka na ika nga po ay palihim. Ba't mabibisto din? Tinatago mo At nahihirapan kang maningil Diyos may umabagin, hindi po natin natalakay mga kaibigan lahat ito. Sapagkat dito sa video na ito marami pang sinabi siya. Hindi ko po nabigyan. Dito sa recantation sapagkat problemado na naman siya sa recantation na binabaluktot na naman ang interpretasyon. Abogado ito, dapat alam niya to Hindi yata alam niya na hindi lang po itong ika nga po nag-recant ang matibay na ebidensya. Hindi lang po dito nagbabatay, ibig ko sabihin. But sa tuno po ng pananalita niya, dito lang daw po nagbabatay. Kaya wala ng kaso. Yun ang gusto niyang ipunto dito Binilisan ko, wala tayong oras. But bigyan natin ito ng ibang pagkakataon para matalakay. Kasi sa recantation naman, medyo sablay yung kanyang paliwanag. Walang kaso dahil wala na raw po mga wala na ng mga testigo nag-recant. Abangan po natin yan, tatalakayin natin ulit mga kaibigan. Okay, alright. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Salamat po, malaki pong bagay sa akin yan. Hindi po tayo naghahanap ng maraming views mga kaibigan. Ang importante po, may kasama po ako diyan na ika nga po ay nagbibigay ng public opinion. Patuloy lang po tayo, huwag tayo matakot magbigay ng public opinion bilang protesta at pagsuporta po natin sa ating pinaglalaban kapag hindi po kayo abala. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye!